So, mga bagay na kailangan mong gawin sa isang lalaki upang mapagbago mo ito. Yes, mga kamamay, sa isang relasyon, talagang minsan, mapapansin natin na yung ating mga partner na pinakasalan, yung ating mga partner na nakilala, nakasama, is meron palang nakatago na hindi natin gustong ugali, na hindi natin gustong trato sa atin. So, medyo magkakaproblema tayo dito. Minsan, talagang magtataka tayo. Ganito ba talaga to? Bakit may ugali kang ganito? Ayaw ko nito. So, mga kamamay, mga girls, narito ang aking ilang mga tips, okay, na maaari nyong sundin, na maaari nyong i-apply, at sana magawa nyo ito ng maayos kasi nakadepende dito yung magiging takbo ng inyong relasyon. Kasi, ang hirap din naman na yung mga partner ninyo is may mga ugali na hindi nyo gusto. Kadalasan, dito nagkakaroon ng conflict. Dito nagkakaroon ng problema kung bakit nagkakahiwalayan, nagkakaroon ng samaan ng loob, tampuhan, okay, nagiging galit sa isa't isa. Kaya mga kamamay, okay, i-share ko sa inyo ang mga paraan na maaari nyong gawin upang mapagbago ang isang lalaki. So mga kamamay, isa lang hinihiling ko if ever na gusto nyo yung ganitong klase ng love advice, ganitong klase ng tips and topics tungkol sa mga buhay pag-ibig, huwag nyo sana kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at mag-comment dito para next video ma-shout out din kita. Kaya mga kamamay, ano pang hinihintay natin? Simulan na natin ang topic ngayong umaga na ito. So ano nga ba yung mga bagay na maaari mong gawin sa inyong relasyon o sa isang lalaki upang mapagbago mo ito? So number 1, huwag mo siyang baguhin. Hayaan mong piliin niya ang pagbabago. Yes, mga kamamay, the more na pinipilit mong baguhin ang isang lalaki, the more na iginigigil mo ang kagustuhan mong baguhin niya ang kanyang sarili, the more na hindi yan magbabago. Huwag niyong pipilitin, mga kamamay, kasi obvious, okay, na kinokontrol mo siya kapag kaganyan. Hayaan mong siya yung magbago. Hayaan mong magbago siya para sa kanyang sarili at hindi para sa iyo. O pwede kang magsabi ng, ito, ganito, ayaw mo ng ugaling ganito. Pwede mong sabihin sa kanya in a mild way. Okay, sa mahinahong pamamaraan, sabihin mo, babe, yung ugali mong ganito, alam mo naman na dito lagi tayo nag-aaway. Pwede bang baguhin mo to or alisin mo to? Pwede yon. Pero kung araw-araw mo siyang sisisihin, sisigawan, pagagalitan dahil sa ugali niyang ganyan, mali po yun, mga kamamay. So, dapat sa mahinahong paraan, at the same time, hayaan mo siyang magbago para sa kanyang sarili. Yung masabi mo sa kanya ng minsan, alam niya na yon na hindi mo yun gusto. At kung talagang mahal ka niyan, babaguhin niya yon para sa iyo, mga kamamay. Basta ipakita mo lang sa kanya na maayos ang pag-coach mo sa kanya. Ipakita mo lang sa kanya na hindi mo gusto yung ugali na ganito, pero wag sasama yung loob ng iba dyan. Okay? Kamamay, paano ba naman hindi susunod sa iyo ang isang lalaki? Hindi mo kasi dinidiinan ang pag-approach. Mali po yun. Kasi the more na nagagalit kayo, naubusan kayo ng pasensya sa isang lalaki tapos sisigawan nyo, lagi kayong mag-aaway, lagi kayong magkakasama ng loob, makikita nyo, resulta hiwalayan. Okay? So, hayaan nyo siyang magbago. Hayaan nyo siyang gawin yung tama para sa inyo. Pero kung nakikita nyo talagang walang pagbabago, ilang taon na yung lumipas at lalo pang lumalala, baka hindi siya para sa iyo. Okay? Kasi ang totoong nagmamahal, pag in-erase mo ang concern sa kanya, pakikinggan niya yon. Okay? Pakikinggan niya yun kung totoong mahal ka. Pero kung hindi ka niya mahal, lagi siyang galit, lagi siyang mainitang ulo sa inyo, lagi kang sinasaktan, baka kailangan yung lumayo muna. Baka kailangan yung huwag munang magparamdam. Baka kailangan yung gawin ang no contact rule para maisip ng isang lalaki na nasa kanya ang problema. Makakatulong din po yun, mga kamamay. Kung halimbawa, hindi na kayo pinakikinggan, hindi na kayo binibigyan ng priority, hindi na siya concerned sa nararamdaman niya, pwede po yun. Pwede kayong lumayo muna panandalian para makita ng isang lalaki kung ano yung po pwedeng mawala sa kanya pag pinagpatuloy niya yung hindi niya pagbabago ng kanyang ugali.
Okay? Doon yung makikita ang kawalan mo pagdating sa isang relasyon. Kaya mga kamamay, huwag baguhin ng isang lalaki. Hayaan yung sila ang magbago para sa inyo at gawin nyo lang yung mga tips na sasabihin ko para magbago siya sa inyo. So next, ipakita mo kung papaano ka dapat niya tratuhin. Yes, mga kamamay, ipakita nyo kung ano dapat yung pagtrato na dapat niyang ibigay sa inyo. Paano nga yung kamamay? Laging ang galit sa akin. Gaya nga nasabi ko sa inyo kanina mga kamamay, huwag niyo palaging sisigawan. Kasi kung sinagawan ka ng isang lalaki, tapos sisigawan mo rin, pinapakita mo lang na kung ano yung trato mo sa kanya, ganun din ang tatratuhin niya sa iyo. Pag sinigawan ka, sisigawan mo rin. Hindi. Kailangan, kung sinagawan ka ng isang lalaki, learn how to manage your emotion. Kung sinigawan ka, sabihin mo sa kanya, babe, hindi mo kailangan sumigaw. Hindi tayo nasa bundok. Okay? Mas masakit lang sa tengang pakinggan pag sumisigaw. Hindi lang natin mapapag-usapan ng maayos kung ano yung problema kung ganyan ka. So, kung kaya mong i-manage yung emotion mo, kaya rin niyang i-manage yung emotion niya. Kasi nakakahiya eh. Nakakahiya pagdating sa isang lalaki na sisigaw siya tapos ang respond mo sa kanya, napaka-smooth. Di ba? Tsaka kung mahal ka niyan, makikinig yan sa iyo. Lagi ko sinasabi yung ganyan. Kung mahal ka niyan, makikinig yan sa iyo. Kahit anong sabi mo, makikinig yan sa iyo. At tandaan nyo, kung puro stress, puro sakit na lang ng ulo, puro sakit na lang ng damdamin at puso ang ibinibigay nila sa inyo, tatandaan nyo baka hindi sila ang tamang tao para sa inyo. Well, wala namang masama na magbigay ng chance, ng pagkakataon para magbago o pagbaguhin ng isang tao. Pero kung madalas na po na stress, sakit ng ulo, halos ilang taon na ang lumipas at ganyan pa rin hindi nagbabago para sa inyo, baka hindi siya ang para sa inyo. Tatandaan nyo, ang totoong nagmamahal, babae man yan, lalaki, o kung ano pa mang kasarian, okay, nakikinig po yan. At makikinig kung nararamdaman na po niya ang concern sa inyong sitwasyon. Tatandaan nyo yun mga kamamay. Kaya mga kamamay, ipakita mo lang kung paano ka dapat niyang tratuhin sa pamamagitan ng pagtrato mo rin sa kanya. So, sa ganyang paraan, pagbabago mo ang isang lalaki. So next, maging tapat pero kalmado sa komunikasyon. Yes, mga kamamay, napakaganda po nitong tips na to. Every time na may problema kayo at every time na kung ano man yung mararamdaman o nararamdaman mo, maging tapat ka sa kanya. Maging tapat ka. Halimbawa, sa pinapakitang galaw, kilos, o pagmamahal ng isang lalaki sa iyo, hindi ka na ganun ka-satisfied. Ibig sabihin, hindi mo na masyadong maramdaman yung pagmamahal ng isang lalaki sa iyo. Dahil puro na lang laging away, puro na lang laging tampuhan, maging tapat ka sa kanya. Okay, sabihin mo sa kanya, babe, pwede bang mag-usap tayo? Hindi na ako komportable sa ating relasyon. Hindi ko na maramdaman yung pagmamahal mo. Lagi ka na lang busy sa mga tropa mo. Lagi ka na lang busy sa pagmo-Mobile Legends, sa pagbabasketball. Hindi na tayo lumalabas. Hindi na tayo nakakapag-usap ng maayos. Lagi ka na lang paalis. Lagi ka na lang wala sa bahay. Pwede bang kami naman? O ako naman ang iyong bigyan ng oras. So sa ganyang paraan mga kamamay, nagkakaroon kayo ng komunikasyon. Sa ganyang paraan mga kamamay, nagiging kalmado ka at hindi ka nakikiagaw ng oras sa kanya. What I mean is, hindi obvious na nakikiagaw ka sa kanya. Kasi kung halimbawa, sisigawan mo siya, sisigawan mo, tataasan mo ng boses, may inis sa iyo yan. Baka sa halip na bigyan kanya ng oras, lalong hindi. Kasi, mas pipiliin pa rin niya yung kanyang gustong gawin kaysa sa iyo. Bakit? Kasi mag-aaway lang kayo, mag-aaway eh. Ang taas ng boses mo, walang pipiling lalaki sa iyo kung makikita niya na mag-aaway lang kayo pag sinamahan ka niya. Pero kung maayos ka mag-approach, maayos ang iyong delivery ng iyong speech, babe, baka naman, bukas, labas naman tayo. Labas naman tayo, kasama natin yung ating anak. Kain tayo sa labas, or sisimba tayo kahit bukas lang. Bigyan mo naman kami ng oras. Yung ganun mga kamamay, yung ganung approach, napakalambing, napakasarap sa tenga nun. Okay? Ang isang lalaki ay nakikinig at makikinig kung ganun. Pero kung pasigaw, ano ba naman yung babe? Hindi mo na kami binigyan ng oras eh. Lagi ka na lang nandyan. Sa tingin mo, bibigyan ka niya ng oras? Hindi. Makikipagtalo pa yan sa iyo. At pag nakipagtalo yan sa iyo, ilang araw pa ang lilipas. Kasi nandun pa kayo sa init ng inyong debate eh. Kaya please mga kamamay, kontrolin ang emosyon, makipag-communicate ng maayos, babaan ng boses, at sigurado ako, kung mahal ka niyan, makikinig yan sa inyo. Okay? So next, bigyan mo siya ng space upang mapagtanto niya
na mali siya. Yes, mga kamamay, eto ha, kung may ugali talaga ang isang lalaki at nasabi mo na kulang siya sa ganito, sa oras sa iyo, sa pagmamahal sa iyo, hindi mo maramdaman, at paulit-ulit, hindi mo na alam kung totoo bang mahal ka niya, hindi mo alam kung talagang may pag-ibig pa ba siya sa iyo, anong dapat mong gawin? Maglaan ka ng space muna. Mag-no contact rule ka muna sa kanya. Hindi ka na napapakinggan eh. Hindi na siya concerned sa nararamdaman mo. Ulit-ulit lang, ilang taon ng ganyan. Hindi mo alam kung may pagmamahal pa ba sa iyo ang isang lalaki. Ang gawin mo, mag-no contact rule ka muna sa kanya, lumayo ka muna sa kanya. Okay, huminga ka muna. Kasi ang bigat din sa damdamin yung ganyan. Ang hirap din sa nararamdaman yung ganyan. Lalo na talagang hindi mo alam kung may pag-ibig pa ba. Hindi mo alam kung saan lulugar, nakikiusap pa, hindi ka pakinggan. Okay, maayos ka naman sa kanya, wala kang ginagawang mali, pero bakit pinipili pa rin niya ang ibang bagay, ang kanyang barkada, ang ibang tao kaysa sa iyo? Ikaw yung mahal, ikaw yung girlfriend, ikaw yung asawa, pero ang layo-layo niya sa iyo. Bakit hindi mo subukang lumayo muna, magbigay ng space sa kanya para makita niya, okay, makonclude niya na pwede ka palang mawala, na pwede ka palang mang-iwan kapag sumusobra na siya o kapag hindi siya nagbago sa kanyang mga ginagawa. Dapat ikaw yung priority pero ikaw yung nagiging hadlang sa kanyang mga kasiyahan. Kapag kaganyan mga kamamay, dapat ka na munang lumayo sa kanya. Alright? And last, maging inspirasyon at hindi control. Ayan mga kamamay. Maging inspirasyon po kayo, huwag niyong kontrolin ng isang lalaki. Yung iba, pag namaalam yung lalaki, babe, punta lang ako dun sa labas. Makikipaglaro lang ako ng basketball kasi may liga pala kami. Alam mo na, kasali pala ako doon. Umpisa pala ngayon ng liga, may laro daw kami. Sa halip na payagan mo, kinontrol mo. Baby, lagi ka na lang pupunta sa ganyan. Nandito kami, naghihintay lang sa'yo, tapos wala pa kaming kasama dito. Wala pa kaming, alam mo na, pagkain dito. Okay? So, mga kamamay, hindi nyo kailangan kontrolin ang isang lalaki. Kung kinakailangan, unawain siya, sabihin mo sa kanya, sige babe, pahayaan kita. Okay? O kaya naman, isama muna kami dyan. Okay? Total, 1 oras lang naman yung laro. Bumalik ka na lang agad dito para naman may kasama kami. Okay? Lalo pat buntis ako. Sige, hayaan kita. Malapit lang naman at saka maaga pa naman. So, ganun mga kamamay. Hindi nyo kailangan kontrolin. Kasi feeling ng isang lalaki, lagi siyang nasasakal kapag ka ganun eh. Feeling ng isang lalaki, hindi niya na nagawa ang kanyang gusto sa buhay niya simula nung naging asawa ka niya, naging girlfriend ka niya. Hindi masama na hayaan muna siya sa kanyang mga gusto kung namamanage naman niya ng maayos ang kanyang oras. Tatandaan nyo huwag kayong maging control sa kanya. Instead, maging inspirasyon kayo. Yung tipong babalikan kayo ng isang lalaki dahil maayos kayo. Yung tipong sasalubungin kayo ng isang lalaking masaya dahil maayos kayo. Dahil meron kayong magandang pag-uugali, nauunawaan nyo siya, naiintindihan nyo siya. Kaya mga kamamay, kailangan maging inspirasyon at huwag maging control sa isang lalaki upang magbago siya sa iyo. Kasi pipilit at pipilit yan eh. Kahit magpaalam at di mo pinayagan, pipilit yan. Pipilit yan. At hindi magbabago ang isang lalaki kung lagi mo siyang pinipigilan. Palagi lang magiging paulit-ulit ang lahat. Kahit magpaalam siya, hindi mo papayagan, yun ang gusto niya, pipilit siya. At gusto mo ba, lagi kayo nag-aaway kapag kaganyan? Okay? Nakikita mo na, wala mang problema eh. Nagiging masaya siya. Hindi mo siya nagbibisyo, hindi mo siya napabayaan ng kanyang sarili. So, nagiging masaya lang siya. Hayaan mo siya, huwag mo siyang kontrolin. Okay? So, yun lang muna sa ngayon mga kamamayang ilang mga tips na dapat nyong i-apply sa inyong relasyon upang magbago ang isang lalaki. For more videos and love advice na kagaya nito mga kamamay, huwag niyo sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at syempre mag-comment na rin sa ibaba. So, paano mga kamamay, see you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.